Fidel is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Oy, Marcel, baka... Mr. Chair, yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion for continuously lying before this committee. Correct! There's a motion of Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Yan na! Any objection? Iiyak si Marlica! Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. DDS, Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yan dalawa, ha? Hiwalay. Si Picoy, relax eh. Hiwalay sila. Si Picoy, relax. I just want to be fair in this committee. I just want to be fair and to be transparent to everyone. Oh. That's all. Si Picoy, relax. Ninyo silang dalawa. Wag silang, ilan bang room natin sa baba? Wag po kayong aalis, ha? I-ano natin. Isa-isahin po natin to, mga kababayan. Okay, no? Sige, thank you. Talakayin lang natin na mabilis. So from here, still I want to listen to James Kumar, but not at his medical bed. So hintayin na lang natin na maging nasa tamang kondisyon siya. So for now, the chair rules that instead of adjourning this investigation, isuspend ko ito. But wala tayong ibang schedule na hearing. Wala na tayong hearing after this. Wala na. Hintayin na lang natin na gumanda ang kondisyon ni Mr. James Kumar at harapin natin dito sa committee. Babalik din. Any objection? Any clarification? Babalik din kayo dyan. Hearing pa din yun. Di ba? Pidia, meron kayo sabihin? None, Your Honor. General Goiser? Attorney Bernardo? None at the moment, Your Honor. General Masagka? None, Your Honor. Attorney Raduvan? None, Your Honor. Attorney Almonevo? I-discuss natin isa-isa, mga kababayan. None, Your Honor. Ano mo si General Almonevo? Hindi mo kilala? Attorney De La Cruz? Jonathan Morales? Mag-comply. Mag-comply. Your Honor, yung tungkol doon sa mga yung sana maimbitahan, Your Honor, yung mga personalidad na nandoon sa video. Birthday niya. Si Kumar, inibitahan natin. Opo. Kasi nabanggit. Andito mo yung dalawa. Nandiyan si Juan at saka si Picoy. At yung Lam, Your Honor. Sino? Yung Lam. Kasi, Your Honor, kitang-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nila. Sadali lang. We will hear from birthday mo. Kumar first before we jump to Lam. Kung kinakailangan nating imbitahan si Lam. Dahil hersey, double hersey na yan eh. According to, sabi niya, according to Kumar. Then Kumar, according to Lam. So ganun yan. So unahin natin si Kumar. Okay? Then after that, we will decide. This committee will decide kung kailangan imbitahan pa yung Lam. Okay? Yes, sir. So, Picoy, may sabihin ka? Busog na po ako. Busog na po. Si Picoy. Sir, sorry po kung meron po akong nasabing hindi niyo po gusto, sir. Sorry din kung nakontem kita. Ha? Yes, sir. Sorry din kung nakontem kita. Yes, sir. Humingi sana ako lang. Magkasinabta na yung hapon ta, Picoy. Relax ka lang. Ha? Yes, sir. Sorry. Very glaring kasi. Yung hindi talaga niwala na katang isip mo lang yun. So sorry din kung nakontem kita. Okay lang? Yes, sir. Pero I stand, sir, na dito to is totoo. Yun lang po, sir. So, iinit na naman ulo niyan. Yes, sir. May lawyer. Sir, can we still file a motion for reconsideration? Sandali, abogado ka? Yes, sir. We do not entertain
Lawyers. legal counsels here. You have just to Yes, sir. advise your client, ha? Sir, Sorry, pwede, pasensya ka na. Yan ang rules namin. Yes, sir. Sige, thank you, Picoy. General Attorney Kodja. Attorney Bitong. Director Bitong. Enriquez, ikaw pala, nalaktawan kita. Meron kang gusto sabihin? Sir, I'm waiting for any further clarification. But very clear naman yung testament mo, Yes. yung testimonya mo last Yes, sir. hearing. Do I need to attend on the next hearing? Yes, kung I am here to kung okay na si Kumar, kung nasa kondisyon na, kailangan kasi ikaw ang kausap ni Picoy sa linya. Kailangan So, nandiyan ka ulit. You have to be here. Sandali na lang ito, yung kay Kumar na lang. In fact, he is volunteering to be entertained online, but ayaw ko munang entertain dahil nasa hospital siya. Kahit na sabi ng doktor, pwede daw. Pero ayaw Mali ko, yung- makukonsensya tayo dyan. Ang pangit, nasa hospital yung tao, interrogate mo. So, yun lang muna. Please be available on the next hearing. Kung kailan man yun, yun na lang ang hearing na hintayin ko. Isa na lang kung makondisyon si Kumar. Other than that, wala na tayong ibang hearing pa. Okay? Okay na tayo? So, saka na ako magbigay ng aking concluding statement pag sa last hearing. Again, I would like to thank everyone for coming over. Diruin mo yung At, hearing. sana makuha natin talagang katotohanan dito. At hindi naman siguro imposible makuha natin yan. Andito naman tayong lahat. Magkakaintindihan tayo dyan. Pag pareho tayo nagsusumikap na makamit yung katotohanan at makapagawa tayo ng pulisiya patungkol dito. Ay, nako. Having said that, this hearing is hereby suspended. Paalam. Thank you. Salamat. Grabe po mga kababayan. Ano po, ayan po, no? Ayan. Diyos ko Lord. Isa-isahin natin mga bossing. Mabilis ang isa-isahin, ano po mga kababayan. Morales, base po doon sa narinig ko na lawyer, no, ni Kumar, mga kababayan, dahil nga po, kumbaga, naapektuhan po si Kumar, naapektuhan yung kanyang pamilya, naapektuhan yung kanyang health, mga bossing, na napunta po siya, pati po dun sa ospital, mga kababayan. Base po sa narinig natin, mga bossing, nagkakaso sila o kakasuhan nila yung mga nagdawit nung pangalan nung taong walang kamalay-malay na si Kumar. Sino po ba ang unang-una dito sa listahan? Sa tingin ko po, panigurado ako, si Morales, mga kababayan. Kakasuhan po yan ni Kumar. Ano po? Ang hindi lang natin po alam, mga bossing, kung si Picoy ba, sama sa kaso. Kasi, yung pag-uusap na nila, kumbaga, pag-uusap sa Senado, kumbaga ibig sabihin na walang katotohanan yun yung sinasabi niya. Di ba? Na kesyo kasali si Kumar sa pagpapategi. Yung pangatlong tao, lagi ko nakakalimutan pangalan. Kita mo, nakalimutan niya din sa Senado, mga kababayan. Hindi na patawag, So, yun, hindi din natin sure, no? Pero ang sigurado po tayo, mga kababayan, na makakasuhan po dyan, itong si Morales. Tingnan nyo naman po, mga kababayan, yung dulot na ginagawa ni Maharlika. Mga bossing, lahat ng tao, no, na nadidikit sa kanya, nakakasuhan, nasisira ang buhay. Tignan niyo na lang po si General Pulboron, mga kababayan. Di po ba? Si General Pulboron, nang hina, itsura, parang matetege na yung mga huling vlog. Dahil din po yan kay Maharlika, mga bossing. Eto, si pangalawa. Di po ba, mga kababayan? Tapos yung mga DDS, paniwalang-paniwala sa mga tao na ito. Ano ba pinagsasabi ni Morales? Nag-comply. Lahat ng isasagot niya, sasabihin niya, ididikit niya doon sa nag-comply siya. Paano? Alam niyang makokontempt siya, mga kababayan, pag sumagot siya ng yes, at talagang mapupuruan po siya doon. Kaya ang sinasabi niya, liniligoy-ligoy niya, nag-comply ako. Naibigay ko yan. Halata naman pong nagsisinungaling yung Morales, mga kababayan. Sabi tuloy ni Jovenel Maputi,
Solve ka ba doon sa ano? Jovenal, solve ka doon sa pinag-usapan doon sa Senado? O umiiyak ka dyan? Isa ka ba sa umiiyak, ha? O, tanggalin ka na namin, ha? Iyak na lang dyan. O. Di po ba, mga kababayan? Kagandahan yan. Ayan. Dagdag kaso na naman kay Morales yan, mga bossing. Nakipagkuntsabahan siya eh. Di ba? Nakipagkuntsabahan siya eh. Halata naman, mga kababayan. Halatang-halata naman po yung ano niya. Siguro, hindi din natin masisisi. Madaming kasong inaasikaso. Baka, no? Makaginhawa siya kapag nakipag-anuhan siya dito kay Maharlika, mga kababayan. Iyakan na naman po yan. Hintayin nyo po yung vlog niyan. Siguro mga 30 minutes yan o 1 oras, magbablog na yan si Maharlika. Mga bossing. Biglang gagalit na naman. Bato, ganito, ganyan. Binayaran kayong lahat. Tingnan nyo, pati si Morales, kinontempt nyo. Kakontempt naman po yan, mga kababayan, simula pa lang po nung unang hearing. Di ba? Simula pa lang po nung unang hearing, mga kababayan, dapat contempt na po talaga yan. Pero ito maganda, mga bossing. Ano po? Si Picoy. Si Picoy nagmukbang sa Senado. Akalain mo yun, ano? Di ba? Si Bato naman, mga kababayan, maling-mali yung diskarte niya doon. Ano po? Nagtatanong siya, ganito, ganyan. Hindi siya naniniwala, pero umabot siya sa punto na parang kailangan ang marinig ng taong bayan o yung marinig niyang sagot galing kay Picoy kung ano yung gusto niyang marinig lang. Kalmado si Picoy. Tatayuan ko kung ano yung sinabi ko noon. Di ba? 3 beses, 4 na beses, tatayuan ko. Dapat huminto na si Bato doon. Mga kababayan. Halatang gusto niya, marinig niya lang kung ano yung gusto niyang marinig, mga bossing. So ngayon, ako po mga kababayan, nahalata ko dito kay Picoy. Ano po? Totoo yung sinasabi niyang gusto niya lang makapunta ng Senado. Bakit? Bossing, mga bossing, yung una pong pagdinig ni Picoy, no? Doon sa Senado, kumbaga, nagkape. Ano po? Sarap ng upo niya Tsaka parang relax na relax siya Di ba, mga kababayan? Nagkape. Eto naman po. Yung pangalawang pagpunta niya naman. Mukbang na akala mo ba? Tingnan mo si Ka Eric dati, mga bossing. Nung kinontempt, taas agad yung dugo. Di ba? Pagkataas ng dugo, mga kababayan, agalit. Kangaroo court. Nagsisigaw ng gano'n. Mainit ulo Ibang klase to si Picoy. Kumakain. Tapos tinitignan niya isa-isa yung mga nandun, no? Sabi ko, ibang klase to. Mukhang talaga. Mukhang na-enjoy niya lang yung Senado, mga kababayan. Di po ba? Nakalibreng aircon. Mainit ngayon po sa Pilipinas. Nakakain pa, nakachibog pa. Relax na relax. Sa lahat po yata ng na-contempt, mga bossing, eto pong si Picoy, mga kababayan. Yung tipong mga boss, no? Relax na relax. Diyos ko, ang hindi lang po nakakatuwa, mga kababayan. Biruin mo, although hindi niya man sinabi na mag-schedule tayo ng panibagong hearing, ganun din po yun, mga bossing Hihintayin nila yung panahon na umigi si Kumar, which is napakalayo na po para ipatawag pa yun. Gawan na lang ng panibagong yan. Iba na po yun. Hindi na po kasi kasama yan doon sa dokumento ng PIDEA leak kuno nila. Hindi na kasama yun si Kumar doon, mga bossing. Nadawit na lang o nasama na lang si Kumar dahil po etong, kumbaga, kesyo daw nung nakita sa Senado si Morales, tapos gano'n, kinausap na daw, merong inaalok kay Morales, yung mga gano'n, ganyan. Ang nakakalungkot po, mga kababayan, kahit hindi po sinabi ni Senator Bato na may patawag pa tayong isa pang hearing. Ano po? Wala na daw hearing, pero babalik pa po sila. Sino yung mga babalik? Yung pa din pong mga tao na yun. No?
Ano yung mga ihahain? Yung pa din pong mga pagkain kung ano yung mga inihahain doon sa Senado. Yung mga tao na yon, may kanya-kanya mga trabaho. Masasayang na. Kaya nga po, yung isang kausap ni Picoy, di ba mga kababayan? Ang gusto niya, nagtatanong siya, kasama pa din po ba ako dito? Ibig sabihin, naaabala na mga bossing. No? Ang PIDEA, imbis na nagtatrabaho, ayun, pabalik-balik sa Senado, nasasayang ang oras. Imbis na yung West Philippine Sea o yung ibang mga talakayan ang talakayan, ang layo po. Yung mga ganitong bagay po, mga kababayan. Ako po, isa lang po ang nakikita ko dyan kung bakit kailangan pang umabot ng pang-5. No? Ramdam po nating lahat yon mga kababayan. Gusto nilang maisingit, no? Na mapatawag pati si First Lady Lisa Marcos. Mga kababayan, yan po ang nararamdaman ko dyan. Sa umpisa pa lang po, pagbanat pa lang ni Bato de la Rosa, mga bossing. Hindi umatin si Kumar. Malamang meron susunod. Tapos ano ang hirit naman ni ni Morales? Pinipilit niya silam. First Lady Lisa Araneta Marcos. Siguro ramdam ni Bato, hindi pa natin kaya isaksak yan ngayon. Baka sa pang-5 maisaksak natin yan. Di ba? Nagagalit si Roland. Roland Bautista, okay ka lang dyan? Tanggalin ka na namin. Nagmumura na si Roland. Di ba? Gusto lang po nilang maisiksik yun, mga kababayan. Nakakahiya po, mga bossing. Ito po, history po ito. Kung iisipin nyo po yung mga panahon nila dating Senadora Miriam Defensor Santiago, mga kababayan, tapos ikukumpara mo po itong nag-iisang hearing ni Bato, mga bossing. Nako po. History sa bansang Pilipinas, naging comedy o naging kengkoy ang Senado. Diba? Naging comedy po, mga bossing. Yun po ang katotohanan dyan. At lagi ko sinasabi, pag ito, na-pick up ng mga international media, mga kababayan, malamang po pagtatawanan tayo sa buong mundo. Bakit? Kasi sa Senado ng Pilipinas, tinatanggap yung mga hearsay. Tinatanggap yung mga Xerox copy na ebidensya. At matigas pa mukha nung si Morales, Yung pinipresent nilang PIDEA leak kuno na yun. Xerox lang po yun, mga kababayan. Pero kapag yung galing sa senador, na kinuha mismo sa PIDEA, no? Kailangan may permiso muna niya bago masabing authenticate yun, no? Si Bato, Senator Puncher, kailangan may puncher na butas para masabing authenticate. Kay Morales naman, kailangan dumaan sa mata niya para masabi na authenticate iyon. Mga bossing. Ibang klase po. Ang kagandahan lang po, mga kababayan, bago tayo magtapos, kakasuhan niya, no? Si Morales. 100% yan. Pangalawa po, ayan, na-contempt na din siya. Dahil matagal na yan di ba? So, yun lang po, mga kababayan, 2,495 viewers. Maraming salamat po sa pagsama na dito sa amin. Panonood nung hearing kasama namin, mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan. I-press yung like button dyan at dun sa mga bago po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin din po yung yung subscribe button at lalabas yung notification bell at pindutin niyo na din po yung all para lagi po kayong updated at notify po, no, sa mga live stream natin. And last po, mga kababayan, sa May 21 po, alas 9 ng gabi, yun po ay makakapanayam natin si dating Senador Trillanes ng live, mga kababayan. Usaping West Philippine Sea. Muli po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.